Welcome to Dear Sir Jobs. Babasahin natin mga ka-jobs yung sulat galing sa ating isang followers galing kay By Donkey. So mga ka-jobs, nasa Waray language to. Basahin muna natin to sa Waray language para sa mga followers natin ng mga Tagalog. Mamaya himayin natin or itatranslate ko na lang. Dear Sir Jobs, tungod nga ti pag-ireleksyon na liwat, damo na liwat ang aton mababatian ng mga palaong han mga kandidato. Damo na liwat ang magpapasira-sira in istorya nga ikakaguba kunuhay kausa nga kandidato. May danaliwat magka pamilya ang mag-aaragway party eleksyon. Haluyo nga bahin, Sir Jobs, ayaw gud ka nga limot nin pagkarawat. Kung may da humatag karawat kay grasya na iton. So, Tagalogin natin, ito yung ibig sabihin ni By Donkey. Dahil daw malapit na yung eleksyon, marami na naman tayong maririnig na mga paasa, ano ba yan? Yung mga plataforma o yung mga salita nila na plano nilang gawin sa ating bayan, sa ating bansa. So yun, marami tayong maririnig na naman. Marami na naman daw yung mga mapanirang salita or siraan sa bawat isa ng mga kandidato para lang may masabi sila sa kapwa kandidato na kalaban nila. Mayroon na naman mga pamilya, yan, mga pamilya na mag-aaway-away dahil sa eleksyon. At sa huli, kung may magbigay daw, huwag natin kalimutan kasi kung may binigay daw dapat tanggapin, diba? Kung may binigay sa'yo, tanggapin. Hindi natin alam mga ka-jobs kung ano yung ibig sabihin ni By Donkey dito na kung ano yung may binigay dapat natin tanggapin. Tama nga naman yan na kapag may magbigay sa'yo, kusang binigay sa'yo, diba? It's a blessing, dapat natin tanggapin. Kung may mga bagay-bagay na bukal o luwag sa kalooban nila, ay dapat natin tanggapin. Yan lamang ay opinion ni Sir Jobs. Kaya naman dito sa ating sender, kay By Donkey, nakaka-relate ako dito sa sinasabi niya na marami na naman tayong maririnig ng mga dakdak o salita ng mga politiko, mga kandidato natin na dapat pumili tayo ng tapat, totoong magserbisyo sa ating bansa o sa ating bayan. Kung alam natin na makakatulong, kung hindi corrupt, aside sa hindi corrupt, dapat piliin natin talaga kung sino yung karapat dapat na mailuklok sa ating bayan or sa ating bansa. Kaya ngayon, parang normal lang naman, normal na yan na naririnig natin yung kapwa kandidato magsisiraan. Ganun yung kalakaran ng politika. Sisiraan talaga yung isang tao para hindi kayo boto ng mga ibang wala pang mapili na iboboto nila. So yung mga nasa neutral pa lang, kasi yung iba hindi natin na ipipili, diba? Dapat nga natin respetuhin. Kaya dito sinasabi din ni By Donkey na yung magpamilya, kapwa pamilya nag-aaway-away party election. Totoo yan, diba? Lalong-lalo na kung kontrapartido. So ayaw nila sa sinusuportahan ng kapamilya mo. Ayaw ng kaibigan mo sa sinusuportahan mo naman. At totoo yan, mga ka-jobs, na minsan mahirap natin ipilit kung ano yung pinaniniwalaan ng isang tao, kung ano yung nalalaman mo sa isang kandidato, yun yung pinaniniwalaan mo o yun yung pinaninindigan mo. Kaya mahirap mong ipilit, ipaintindi sa isang tao na yun yung pinipili niyang kandidato. Mag-aaway talaga kayo. Nakaka-relate ako dyan By Donkey
Kasi yung nag-post ako tapos nag-comment yung kaibigan ko. So against siya sa side ng pinipili kong kandidato. So mahirap mong patulan, mahirap mong ipaunawa kasi yun yung gusto mo, yun yung side na nakikita mo para sa'yo ay maganda. Pero sa kanya naman iba yung maganda, dun sa isa maganda yung pananaw din niya. So magkakaroon lang talaga kayo ng conflict or argumento kasi may kanya-kanya kayong pinaninindigan. So mahirap yan. Gaya ng pinaninindigan ng auntie ko din. So yun nga, wala tayong magagawa sa ganun. We need to respect ourselves, our individual opinions, our individual decision. We need to respect that para magkaroon ng katiwasayan. Mahirap yan. Magkakaroon talaga kayo ng away, argumentong malala kung paninindigan nyo yung bawat isang kandidato na pinipili nyo. So yun nga, ka-donkey. So magbigay sana to ng parang kapulutan natin to ng how we decide in choosing our senators or mga local candidates. So yun, dapat piliin natin kung sino yung karapat-dapat makakatulong para mapaunlad yung ating bayan o bansa, makakatulong para sa ating lahat. Hindi lang yung taong may personal interest lang, hindi yung taong gusto lang mangurap sa kaban ng bayan. So yun, mga ka-Japs. So parang binibigyan tayo dito ni Bay Donkey ng ideya paano tayo pumili ng mga iluluklok natin sa ating pamahalaan. Tinuturuan tayo o parang sinasabi nga din sa atin kung ano yung hindi mabuting na idudulot ng power, diba? Yung ay power or kapangyarihan yan sa pagluluklok natin sa pamahalaan. So kung ano yung magiging epekto nito sa mga mamamayan. But at the end, diba, dapat we need to accept our decision kung sino na ay yung nailuklok sa ating pamahalaan. We need to accept the consequences of our actions. So yun lang, wala na tayong magagawa kapag yun yung naging desisyon ng buong bayan, yung mga tao natin sa ating bayan or sa ating bansa. Iyo mga ka-Japs, ano ang iyo eksperyensya party election? O sa inyo daw mga ka-Japs, ano yung mga naging experiences nyo sa pagdating ng election? So yun, salamat Bay Donkey. Ito lang, hanggang dito lang mga ka-Japs sa ating Dare Sir Japs.